Ito ang bata na si Noor. Isang masipag at responsableng bata. Maagang nawala ang kanyang tatay kaya't mag-isa na lamang siyang katulong ng kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Nagkaroon din ng sakit ang kanyang nanay kaya't mag-isa niya rin itong inaalagaan. Binigyan niya ng mainit na tubig ang kanyang nanay. Matapos ang kanilang pag-uusap ay hinaplos ng kanyang nanay ang maamo nitong muka. Isang gabi ay nagluto siya ng mainit na sopas para sa kanilang hapunan. Nilapitan niya ang kanyang nanay upang bigyan ng sopas ngunit laking gulat niya dahil nawala na pala ito ng hininga. Labis ang pagkalungkot ni Noor dahil sa mga oras na yun ay iniwan na rin siya ng kanyang nanay. Inilibing niya ang labi ng kanyang nanay sa bakuran ng kanilang bahay katabi rin ng labi ng kanyang tatay. Simula nun ay mag-isa nang namuhay si Noor. Mag-isa niyang itinaguyod ang pagtatanim ng mga gulay. Mag-isa niyang inalagaan ang kanilang mga alagang hayop. Mag-isa siyang nangahoy sa kagubatan. Mag-isa siyang nanghuhuli ng isda upang magkaroon ng pang-ulam at mag-isa niyang nililinis at inalagaan ang naiwang bahay sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang gabi ay kinuha ni Noor ang isang aklat na laging hawak ng kanyang tatay. Naalala niya ang mga oras na palagi siyang kinukwentuhan ng kanyang tatay tungkol sa mga adventurer. Naaantig siya sa tuwing kinukwentuhan siya ng kanyang tatay tungkol dito. Dahil sa mag-isa na lang siya at wala nang pipigil sa kanyang kagustuhan ay napagdesisyonan niya na maging isang adventurer. Kinaumagahan ay nag-impake siya upang magpunta sa bayan. Bago umalis ay binigyan niya ng bulaklak ang kanyang mga magulang at nagpaalam sa mga ito para sa gagawin niyang paglisan sa kanilang lugar. Umalis si Noor sa kanilang bahay patungong syudad ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Pagkakita nito sa syudad ay lubos itong namangha. Halos lumuwa ang mga mata nito sa kanyang mga nakikita dahil ito ang unang beses na nakaapak siya sa isang lungsod. Nagmistulan siyang isang inosenteng bata dahil sa mga ikinilos niya. Lalo siyang nagalak nang makasalubong niya ang isang adventurer kaya't dumiretso kaagad siya sa isang guild. Kinausap agad niya ang receptionist ngunit tumanggi ito sa kagustuhan ni Noor na maging adventurer dahil masyado pa raw itong bata. Nagbago lang ang isip ng receptionist nang sabihin ni Noor na patay na ang kanyang mga magulang. Dahil doon ay pinayagan na rin siya ng receptionist. Sinabi nito kay Noor na bago siya maging isang ganap na adventurer ay kailangan muna nitong mag-training upang makita kung anong klaseng skill ba ang mayroon siya. Unang pinuntahan ni Noor ang training school ng mga swordsman. Nag-ensayo siya kasama ang iba pang mga kalalakihan sa paghawak ng espada. Lumipas ang isang buwan ngunit hindi niya nagawang ilabas ang kanyang kapangyarihan sa paggamit ng espada. Dahil doon ay kinausap siya ng trainer na itigil na ang kanyang ginagawa dahil nagsasayang lamang ito ng oras. Sunod niyang pinuntahan ay ang training school ng mga warrior. Gamit ang lakas ng kanyang katawan ay hinilan niya ang mga naglalakihang bakal doon ngunit ayon sa trainer ng school na yun ay kulang pa ang physical na lakas ng kanyang katawan kaya muli ay hindi siya nakapasa sa pag-e-ensayo. Ikatlo niyang pinuntahan ang training school ng mga hunter ngunit sa ikatlong pagkakataon ay na-reject siya ng trainer doon. Sinubukan pa rin niyang puntahan ang iba pang mga training school kagaya ng mga nauna ngunit nabigo pa rin siya sa mga ito. Bumalik siya sa receptionist ngunit gaya ng inaasahan ay hindi siya pinahintulutan nito na makapagrehistro bilang isang adventurer. Iniwan niya ang lungsod na nakayuko at malungkot dahil sa mga nangyari. Dumiretso agad siya sa kanyang mga magulang. Hindi siya pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa. Gumawa siya ng sarili niyang espada upang gamitin ito sa kanyang pag-e-ensayo. Ayon sa trainer ng mga swordsman ay tanging pagsangga o parry pa lamang ang skill na meron si Noor. Kaya't dahil doon ay nag-ensayo siya araw-araw upang magkaroon ng bagong skill. Lumipas ang 3 taon na pag-e-ensayo ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Nag-ensayo pa rin siya araw-araw hanggang sa tuluyan na siyang maging isang ganap na binata. Sa tagal ng panahon ay nagagawa na niyang paliparin ang 1,000 kahoy na espada gamit ang kanyang sandata ngunit sa loob ng 14 na taon na pag-e-ensayo ay hindi pa rin siya nagkaroon ng natatanging skill. Muling nag-impake si Noor. Sa pangalawang pagkakataon ay susubukan niya muling pumunta ng lungsod upang tuparin ang mithiin niya na maging isang adventurer. Binalikan niya ang guild na kanyang pinuntahan noon. Dinatnan niya doon ang isang babaeng receptionist. Tiningnan nito ang profile ni Noor at doon ay nakita niya na mahihinang skill lamang ang meron ito gaya ng parry, stone throw, low heal at physical enhancement. Sinabi nito kay Noor na subukang pumasok sa training school upang magkaroon siya ng natatanging skill ngunit tumanggi si Noor at sinabi nito sa babae na nasubukan na niya lahat ng mga yon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang lalaking receptionist na nakausap niya noon. Binati siya ni Noor. Hindi kaagad nakilala ng lalaki si Noor. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at pagkatapos nun ay naalala na rin niya kung sino ba ito.
Nag-usap silang dalawa at doon ay ipinaliwanag ng lalaki na ang mga adventurer ay binubuo ng mga class. S-rank ang pinakamataas at E-rank naman ang pinakamababa. Sa estado ng kalagayan ni Nor ay maski E-rank ay hindi niya pwedeng makuha dahil nga sa mahihina lang ang skill nito, ngunit sinabi niya na mayroon pang mas mababa sa E-rank na tinatawag namang F-rank. Nanlaki ang mga mata ni Nor nang marinig niya iyon. Sinabi rin ng lalaki na kakaunti lamang ang nagre-rehistro sa rank na yun dahil ipinagbabawal sa mga F-rank ang pagpunta sa kagubatan upang pumatay ng mga halimaw at kakaibang mga hayop. Bukod doon ay mga simpleng task lamang ang mga ino-offer sa mga F-rank. Hindi nang hinayang si Nor kaya't nagparehistro siya sa lalaki bilang isang F-rank. Labis ang tuwa ni Nor dahil natupad na rin niya ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Sinimulan niyang gumawa ng mga simpleng task gamit ang mga skill na meron siya. Maski panghuhuli sa isang pusa ay ginawa niya makatulong lang sa mga tao sa lungsod. Hindi naman nasayang ang skill ni Nor dahil nagamit niya ito at malaki ang naitulong nito upang magawa niya ng mabilis at maayos ang mga task na pinagagawa sa kanya. Labis siyang kinatuwaan ng mga tao dahil sa mabilis niyang natatapos lahat ng kanyang mga gawain. Kasalukuyan siyang kinakausap ng isang lalaki nang maaninag niya ang isang liwanag at marinig ang isang tinig ng babae na humihingi ng tulong. Mabilis na pinuntahan ni Nor ang kinaroroonan ng boses na yon. Pagdating niya sa lugar ay laking gulat nito nang makita niya ang isang dambuhalang halimaw na baka. Kaharap nito ang isang babae na nababalutan ng isang mahika habang pinoprotektahan ng kanyang mga kawal. Inatake ng halimaw ang babae ngunit nakaiwas ito dahil itinulak siya ng katabi niyang kawal kaya't siya ang tinamaan ng armas nito. Sinubukan ng iba pang mga kawal na protektahan ang babae ngunit sa isang hampas lang nito ay tumilapon na silang lahat. Kinuha ni Nor ang espada na gamit ng kawal. Sunod nun ay nilapitan ng halimaw ang babae. Aatakihin na sana niya ito nang bigla siyang batuhin ni Nor ng bato sa mata. Dahil doon ay sa kanya napunta ang atensyon ng halimaw kaya't hinabol siya nito. Inatake siya ng halimaw ng maraming beses ngunit napipigilan niya ito gamit ang skill na parry. Huminto sa pag-atake ang halimaw na baka at muli nitong sinugod ang babae. Ginamit ni Nor ang skill na feather step kaya't mabilis siyang nakapunta sa harapan ng babae. Muli niyang sinangga ang atake ng halimaw gamit ang hawak niyang espada. Sa lakas ng hampas ng halimaw ay nasira ang hawak na espada ni Nor. Sa kalagitnaan ng sitwasyon ay naalala ni Nor ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang tatay. Muling itinaas ng halimaw ang kanyang armas na palakol at hinampas ito kay Nor. Sa huling pagkakataon ay gumamit si Nor ng skill na parry kaya't nasangga niya ang atake ng halimaw. Tumilapon ang palakol na hawak ng halimaw na tumama naman sa kanyang leeg na naging dahilan upang matalo ito ni Nor. Tuluyan na ring namatay ang halimaw. Pagkabagsak ng halimaw ay naalis na rin ang mahika na nakagapos sa babae. Tumayo ang babae at nagpasalamat ito kay Nor. Buong pusong tinanggap ito ni Nor. Itinanong nito kay Nor kung ano ang kanyang pangalan ngunit tumanggi si Nor na sabihin ito at pagkatapos nun ay umalis na rin ito sa lugar. Pagkatapos nun ay dumating na rin ang iba pang mga kawal at tinawag nila ang babae na Lady Lindbergh. Siya pala ay isang prinsesa ng lungsod na iyon. Bumalik si Nor sa kabayanan at habang naglalakad ay hindi siya makapaniwala na nagawa niyang talunin ang isang dambuhalang halimaw. Dahil doon ay sinabi niya sa kanyang sarili na mas huhusayan pa niya ang pag-e-ensayo nang sa gayon ay mas lalo pa siyang lumakas. Sa sumunod na kabanata ay pinagtulong-tulungan ng mga kawal na alisin ang nakakalat na dambuhalang halimaw na baka. Maging ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan ay nilinis at inayos nila. Isang babae ang mabilis na tumatakbo papalapit kay Lady Lindbergh. Siya si Ines, ang bodyguard ng Reyna na taga-subaybay at tagapagligtas nito. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin sa prinsesa dahil sa mga nangyari. Isang lalaki ang nagsalita na tinatawag nilang Lord Darkan. Sinabi nito sa prinsesa na lubos na ang pag-aalala sa kanya ng hari kaya't inaya na niya ito na bumalik na ng palasyo. Pagdating ng palasyo ay pinag-usapan ni Lord Darkan at ng kapatid na lalaki ni Lady Lindbergh na si Rain ang tungkol sa isang singsing na nakuha nila sa pinangyarihan ng pag-atake ng halimaw. Mayroon itong pulang diamante na hinihinala nila na kumokontrol sa dambuhalang halimaw. Bukod pa doon ay pinag-usapan din nila ang tungkol sa lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh. Ayon kay Lord Darkan ay wala silang nakuhang impormasyon tungkol sa lalaki dahil wala na ito sa pinangyarihan nang sila ay dumating. Sa sumunod na araw ay bumalik ng guild si Nor. Nagulat ang receptionist dahil inakala nito na napahamak si Nor sa insidenteng nangyari. Malapit kasi sa pinangyarihan ng pagsalakay ng halimaw ang construction site na pinaggawaan ni Nor. Hindi sinabi ni Nor na siya ang nakatalo sa dambuhalang halimaw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Lady Lindbergh.
Gamit ang long distance detection skill ay natuntun niya kaagad ang kinaroroonan ni Nor. Sinabi nito kay Nor na gusto niya itong makausap ng masinsinan at walang ibang taong nakakarinig. Dahil doon ay lumabas sila ng guild at naglakad papalayo. Nang makarating na sila sa lugar na walang mga tao ay kinausap na ulit niya si Nor. Muli siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa buong tapang na pagliligtas nito ng kanyang buhay. Ipinaabot din niya kay Nor ang kagustuhan ng kanyang ama na makausap ito at makapagpasalamat ng personal sa kanya. Tumanggi si Nor at sinabi na sapat na ang pagpapasalamat na ginawa niya at wala siyang anumang nais na maging kapalit pa nun. Mapilit si Lady Lindbergh kaya't hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan hanggang sa mapapayag niya si Nor sa kanyang kagustuhan. Sumama si Nor kay Lady Lindbergh patungo sa palasyo. Labis na namangha si Nor dahil noon lang siya nakakita ng ganoong kalaking bahay. Sa paglalakad nila sa loob ng bahay ay itinanong ni Lady Lindbergh kung ano ang pangalan ni Nor. Hindi naman ito ipinagdamot ni Nor. Matapos nun ay nagpakilala rin si Lady Lindbergh kay Nor bilang si Lindbergh Glaze. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng makasalubong nila si Ines. Tiningnan ng masama ni Ines si Nor kahit alam niya na ito ang nagligtas kay Lady Lindbergh. Sinamahan ni Ines ang dalawa sa paglalakad. Sa kanilang paglalakad ay nakasalubong naman nila ang isang lalaki na nagngangalang Gilbert. Itinutok nito ang hawak niyang sandata kay Nor upang ito ay takutin o subukan. Sinabi ni Ines na siya ang lalaki na nagligtas ng buhay ni Lady Lindbergh kaya't ibinaba na rin nito ang kanyang sandata. Sinamahan din sila ni Gilbert sa paglalakad dahil yun ang kagustuhan ni Ines. Nakarating na sila sa kinaroroonan ng tatay ni Lady Lindbergh. Dinatnan nila doon ang hari kausap ang kapatid ni Lady Lindbergh na si Rain. Ipinakilala ni Lady Lindbergh si Nor sa kanyang ama. Hindi na nagtanong ang hari dahil alam niya na si Nor na nga ang lalaking nagligtas sa kanyang anak. Humingi ng paumanhin si Nor dahil sa kanyang kasuotan. Sinabi ng hari na hindi na mahalaga ang bagay na yun at matapos nun ay nilapitan niya si Nor. Personal siyang nagpasalamat kay Nor dahil sa kabayanihan nito at pagkatapos ay nagkamay sila sa isa't isa. Bilang kapalit sa kabayanihang ginawa ni Nor ay tinanong siya ng hari kung anong klaseng gantimpala ang gusto nito ngunit tumanggi si Nor. Inalok siya ng hari na bigyan ng maraming pera o mga mamahaling kayamanan ngunit sinabi ni Nor na wala siyang nais na kahit na anumang kapalit. Hindi ito inaasahan ng hari kaya't nag-isip siyang mabuti kung ano ang magandang gantimpala na ibigay kay Nor. Kinuha niya ang espada na nasa likod ng kanyang upuan at ipinakita ito kay Nor. Sinabi niya na hindi na nagagamit ang espadang yun kaya't handa niya itong ibigay kay Nor bilang kapalit. Iniabot ng hari ang espada kay Nor. Nagulat siya dahil mabigat pala ito. Namangha si Nor sa ganda ng espada na yun kaya't buong puso niya itong tinanggap bilang isang gantimpala. Sinubukan itong gamitin ni Nor. Iwinasiwas niya ito gamit ang isang kamay. Namangha silang lahat dahil sa lakas ng pagwasiwas ni Nor. Hindi na rin nagtagal ang kanilang pag-uusap at muli ay nagpasalamat ang hari kay Nor. Naglakad na rin si Nor palabas ng bahay dala-dala ang espada. Naisip niya na pwedeng gamitin panglinis ng kanal ang espada na nakuha niya. Sa gitna ng kanyang kalokohan ay biglang dumating si Ines at kinausap siya. Lumuhad ito at humingi ng paumanhin kay Nor dahil sa paghihinala nito sa kanya. Buong puso namang tinanggap ni Nor ang paghingi nito ng pasensya. Matapos nun ay nagpakilala ito bilang si Ines Harness, ang vice captain ng grupong pandigma ng pamilya ng mga Clay. Nagpasalamat din ito sa pagliligtas niya ng buhay ni Lady Lindbergh. Itinanong rin niya kung ano ang pangalan ni Nor ngunit nang sabihin ito ni Nor ay bigla itong nagulat. Doon na rin natapos ang kanilang pag-uusap. Pagtalikod ni Nor ay si Gilbert naman ang kumausap sa kanya. Muli nitong itinutok ang armas na hawak niya kay Nor. Hinamon niya si Nor na ipakita kung anong uri ng kakayahan ang meron ito. Dito na muna natin puputulan ang kwento mga kapogi. Abangan ang mga susunod pang kabanata.